Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran yung niloan ninyo sa inyong GCash account. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, syempre, buksan lang natin ang ating mga GCash account. At pagkatapos kung nabuksan nyo na, so make sure merong laman yung GCash account niyo kasi nga magbabayad tayo sa ating niloan sa GCash. So kagaya niyan, 21,640 yung laman ng ating GCash account. So ngayon, kailangan nating magbayad. So i-click lang natin itong borrow. At pagkatapos i-click natin itong G-loan. Ito po. So kagaya niyan, ang account na ito ay may dalawang loan. So for example, nakapag-loan na kayo, so makikita nyo na po ang ganito. So kung isa lang yung niloan ninyo, so isa lang yung makikita ninyo dito. So for example, itong unang loan ninyo, yung babayaran ninyo. So ito. So kung gusto niyo bayaran yan, i-click nyo na lang po itong Pay Now. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So dito may dalawang option kayo. So pwede kayong magbayad ng yung Pay Amount Due or yung Pay in Full. So kung gusto niyo bayaran lahat, i-click nyo tong Pay in Full dito. Pero kung gusto niyo yung amount due lang or yung monthly na babayaran niyo yung gusto niyo bayaran, so i-click nyo na lang po ito. Pero kung ibang amount yung babayaran ninyo, for example, 2 buwan yung babayaran ninyo, so dalawang 2,100 yung ibabayad ninyo, for example, 4,200. So ilagay nyo na lang po dito sa enter amount. For example, magbabayad kayo ng 5,000, 6,000, ganyan, gusto nyo mag-advance, so pwede kayong maglagay na lang dito sa enter amount. Hindi na kayo pipili dito sa amount due at remaining balance. So dito na kayo, ilagay nyo na lang yung amount na gusto niyong ibayad, for example 5,000. Pero kung gusto niyo naman na amount due lang talaga yung babayaran niyo or pay in full, so pumili na lang kayo dito. So kagaya sa akin, pay amount due yung pipiliin natin dito kasi ito yung babayaran. So i-click na lang po natin itong pay amount due. At pagkatapos ninyong maklik, kung nakikita niyo automatic nang nakalagay yung amount due ninyo dito sa enter amount. So ito yung ikakaltas sa GCash account ninyo. So make sure guys, hindi bababa yung balance sa inyong GCash account sa amount due ninyo. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na kayo dito. So dito makikita nyo yung laman ng GCash account ninyo. Tapos makikita nyo rin yung amount na ibabayad ninyo. So yung total amount ay nandito, total 2,100. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na lang po itong pay 2,100 dito sa baba. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So ito guys, mas maganda screenshot nyo to. Kasi if ever may problema si GCash, so may proof kayo na nakapagbayad na kayo. Kasi makikita dito yung total amount na binayaran ninyo. At makikita nyo rin dito kung magkano na lang yung balance sa niloan ninyo. At dito sa baba makikita nyo rin po yung reference number ng binayad ninyo. So mas maganda talaga screenshot or copy nyo yung reference number para may future references kayo. At yung na-save nyo na, i-click nyo na lang po itong OK. So ngayon, balik na po tayo sa ating GCash account. So kung nakikita ninyo, nabawasan na po yung laman natin. Kung kanina 21,000, ngayon 19,000 na lang po yung laman. So ngayon, balik tayo dito sa borrow. I-click natin itong borrow. At pagkatapos, i-click natin itong G-loan. At pagkatapos dito, kung nakikita ninyo, 25,000 yung amount used natin kanina. Tapos nagbayad tayo ng 2,100. Pero hindi pa rin binawasan yung amount used natin. So, ibig sabihin yan, hindi pa kaagad-agad mababawasan yung binayad natin. Pero dito sa baba, makikita na po natin yung 1 of 9 paid. So, ibig sabihin yan, nakapagbayad na kayo ng isang buwan out of 9 months. So, dito naman tayo sa baba. For example, dalawa yung niloan ninyo. So, pwede kayo magbayad ulit. So, i-click natin itong Pay Now. So, ganun pa rin dito guys. For example, yung amount due lang yung babayaran ninyo, i-click nyo tong amount due. Tapos kung full amount yung babayaran ninyo, i-click nyo tong full amount. Pero kung gusto nyo yung ibang amount, for example, 3,000, 2,000, pwede nyo i-enter yung amount na gusto ninyong ibayad. Huwag mag-alala guys kasi kahit hindi yung amount due yung binayad ninyo, sumobra kayo, malalagay pa rin yun sa account ninyo. Kaya huwag mag-alala, kahit sumobra ng amount due na binayad, papasok pa rin yung pera. Kung patapos na kayo magbayad, yun na lang yung natitira yung babayaran ninyo. Malalagay naman dito sa amount in full kung magkano na lang yung natitirang babayaran ninyo.
So kagaya sa atin, i-click lang natin ulit itong pay amount due. At ganun pa rin, automatic pa rin malalagay yung amount na gusto ninyong ibayad dito sa enter amount. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo ulit itong next. At pagkatapos mapupunta na kayo dito, so nandito yung laman ng inyong GCash and yung amount na gusto ninyong bayaran. So make sure mas malaki yung laman ng inyong GCash or parehas lang yung laman ng inyong GCash sa amount na gusto ninyong ibayad. Kasi kung mababa, hindi kayo makaka-proceed. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po itong pay 1,300 pesos. At pagkatapos may makikita kayong resibo dito. So screenshot nyo ulit to guys para sa proof na nakapagbayad kayo ng ganitong amount. So nandito rin yung reference number at kung magkano yung amount na binayad ninyo. At dito makikita nyo rin yung balance ng inyong GCash account. So mas maganda screenshot or i-copy nyo po ang reference number na nandito para sa future references ninyo. At pagkatapos kung na-save nyo na, i-click nyo na lang po ang OK, then balik tayo sa laman ng ating GCash account. So kung nakikita ninyo, yung balance ng ating GCash account is 18,239 na lang. So kung kanina, 19,000 plus yan at nakapagbayad tayo ng 1,300, kaya ito na lang yung natira. At pagkatapos balik na ulit tayo dito sa Borrow. So i-click lang natin ito. At pagkatapos i-click nyo ulit itong G-Loan. So kung nakikita ninyo 0-0 na yung amount due natin dyan. So wala na tayong babayaran ngayong buwan na ito. So next month naman kayo magbabayad. And makikita nyo naman dito yung amount due ninyo. So for example ganyan April 12 at April 20. So nandyan po yung amount due ninyo. Kayo na pong bahalang magbayad niyan. Mas maganda mag-advance kayo sa pagbabayad. And then makikita nyo rin po dito kung ilang buwan na kayo nagbabayad. Kagaya niyan, 1 out of 9 or 1 out of 9. Depende kung 6 months, 9 months, or 12 months kayo nag-loan. So for example, 6 months, 1 out of 6, or 12 months, 1 out of 6. Depende yan kung ilang beses na kayo nakapagbayad. Basta tandaan nyo po yung due date ninyo nandito po sa gilid para makapagbayad po kayo palagi on time. At syempre kapag nakapagbayad kayo palagi on time, wala kayong delay, so pwede pa kayong makapag-loan ulit kay GCash pagkatapos ng inyong loan. So take note po, pwedeng lumaki yung loan ninyo up to 125,000. So maging responsable po kayo sa pagbabayad para offeran pa kayo ng offeran ni GCash. And mas maganda gamitin yung GCash ninyo kung may babayaran kayo or may papadalhan ng pera. Mas maganda GCash na lang yung gagamitin ninyo para lumaki ng lumaki yung credit score ninyo at lumaki ng lumaki yung offer sa inyong GCash account. And make sure guys, kapag nakapagbayad na kayo, doon pa lang kayo pwedeng mag-loan ulit. So for example, sa kagaya nito, 2 beses lang pwedeng mag-loan. So dapat i-fully paid nyo ulit yung niloan ninyo bago kayo makapag-loan ulit.